Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and Paolo Abilino. So, yung update natin, medyo seryoso to mga kakimpaw ha, tungkol ito kay Chinita Princess. Pero bago natin pag-usapan yan, bilang pasalamat nais ko munang magbasa ng dalawang komento mula po sa mga naging previous update natin. Unahin nating basahin ang komento ni Gilang Marlene Acorda. Sabi niya po, sabi nga ni Kim, ayaw muna daw niya sabihin kung magjowa sila, baka sabihin ng mga tao ang bilis naman naging sila. Magkakilala lang nila. Kaya magulat na lang mga tao, magtagal na pala silang jowa. Pag sabihin na hiwalay na, same with ex niya, aabot ng 12 years, ang tagal noon. So, ipag-pray natin na hindi po maghihiwalay si Kim and Paolo Abilino, at ipag-pray natin na si Paolo Abilino na po yung third and last na lalaki sa buhay ni Chinita Princess. Ayoko na po sa iba, mga kakimpaw. Sana si Paolo Abilino na po. Tungkol naman doon sa pag-amin ni Chinita Princess na ayaw niyang sabihin muna na magjowa sila dahil baka sabihin ng ibang tao na napakabilis, hindi na importante yung opinion ng iba kasi bashers na yon. As long as nagmamahala ng dalawang tao, walang question yon kung mabilis man or matagal. Ang importante dito, kayong dalawa yung nagkakaunawaan. Next comment naman mula po ito kay Ginang Edita na Donza. Sabi niya, hello ka-tenders, thanks sa update ng Kim Pao. Nakita namin na ready na si Pao umamen, but siguro sa takot ni Kimi parang di pa siya ready. But for me, advice namin ni Kimi, huwag matakot umamen kasi pag may trust at dasal talaga, protektahan ka. Siyempre, ma-proud si Pao sa'yo, pero talagang support kami dyan kay Pao naman. Alam namin na gusto na niyang umamen, but nire-respeto niya ang desisyon kay Kimi. Well, go lang Pao, alam naming mahal niyo ang bawat isa. We hope na hindi mo paiyakin si Kimi, kasi yung katangi ang hinahanap mo ng isang babae ay nasa kay Chinita Princess na. Walang iba kay Kimberly Suyapchu. Kaming mga fans nyo ay isa sa mga paraan pakapagbigay sa kaliwanagan ng desisyon mo. Mabait si Kimi at humble, matulungin, walang kaplastikan, magandang ugali, madaling makisama. Alam namin yan kasi sinusundan namin siya since sa PBB pa. Hanggang ngayon, napamahal na sa amin siya. Maka-Diyos si Kimi, kaya binibless. Yes, tama po kayo, Ginang Editana Donsa. Si Kim pa po yung hindi ready sa pag-amen. And si Paolo, nakikita naman natin na talagang kating-kati na siya na umamen kung anong meron sa kanila ni Kim Chu. So, ipag-pray na lang natin mga kakimpaw na hanggang dulo si Kim and Paolo Abilino. So, maraming salamat sa komento ninyo, Ma'am Marlene, and syempre, Ginang Editana Donsa. So, simulan na po natin ang ating balitaan, okay? So, ipapakita ko lang sa inyo mga kakimpaw, etong My Love Will Make It Disappear on Netflix Top 10 this week. So, makikita nyo dyan yung mga bansa, tapos yung ranking niya ngayong araw. Parang ito yung graph mga kakimpaw. Grabe no, ang lakas talaga ng My Love Will Make It Disappear kahit sa iba't ibang bansa. And congratulations dahil dito kay Kim and Paolo Abilino na pelikula. Ang dami pong interesado talaga sa kanilang mga proyekto. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa picture na nasa screen ninyo ngayon. So, nakikita nyo po ba yung paghawak ni Paolo Abilino sa kamay ni Chinita Princess? So, yung hinalaki ni Paolo na naman po, yung nanguna sa kamay ni Kim Chu. So, kung natatandaan po ninyo na itopic na natin ang tungkol dito at sinabi na rin po ni Meme Vice ang kahulugan nito. Diba, na poprotektahan po ni Paolo Abilino si Kim Chu
ligtas po si Kim hanggat andyan si Paolo Abilino. Yun daw po ang ibig sabihin na yung hinlalaki ng lalaki, yung nakapaibabaw sa kamay ng isang babae. Ibig sabihin, protektado si Kim ni Paolo. Next topic naman, pag-usapan natin yung nasa title po ng update natin. Ito tungkol doon sa pag-uutos sa mga celebrity, ganon din kay Kim Chiu, na mag-pull out na daw po sa isa sa mga ini-endorso nito na online gambling. Actually, hindi lang po si Chinita Princess ang inuutusan, kundi ang ilang mga sikat na personalidad katulad ni Vic Soto, Nadine Lustre, syempre si Maine Mendoza, si Vice Ganda, Julia Barreto, Alden Richard, na kung saan ay nagpo-promote po ng online gambling. So siguro naman po nakarating na sa inyo ang balita tungkol dito sa gustong ipatupad ni Senator Zubiri. Sabi nga dito sa isang write-up, Senator Zubiri urged celebrities to withdraw daw po endorsement from the online gambling sites. So, inuutusan daw ito mga big celebrity na iwanan, mag-back out sa mga hawak nilang endorsement na may kaugnayan sa online gambling. So, 'di ba, ang ini-endorso po ni Kim Chiu ay yung Bingo Plus, 'di ba? So, sabi dito, Senator Mig Zubiri has called on several high-profile celebrities to reconsider their involvement in endorsing online gambling platforms, stressing the potential harm such promotions may bring to the Filipino public, especially the youth. In a media interview on Monday, July 7, Zubiri appealed directly to artists who serve as brand ambassador for well-known gambling sites to pull out of such endorsements. Umaapila kami sa mga sikat na celebrities. Don't use your position to encourage more online gambling. Baka pwede na kayong mag-pull out mismo. Yan po ang sinabi ni Senator Zubiri. He added, alam kong malaki ang bayad sa inyo pero pag-isipan nyo naman ang nangyayari sa mga kabataan. Among the celebrities currently endorsing online gambling sites are some of the country's biggest stars, including Kim Chiu, Alden Richards, Nadine Lustre, Vice Ganda, and Vic Soto. The senator recently filed the Anti-Online Gambling Act of 2025, which aims to ban all form of online gambling in the Philippines. The move follows the Marcos administration's crackdown on the offshore gaming operations POGOs, which have faced widespread criticism due to security, corruption, and social issues. Zubiri emphasized the need to act now, citing the growing addiction among Pilipino and the financial and emotional toll online gambling inflict on families. So, ayan po mga kakimpaw ha, hindi po ito fake news. So, si Kim Chiu and ang iba pang naglalakihang mga celebrity po ay pinagpo-pull out na sa online gambling na kung saan ipinopromote po nila. Yan po ay ayon kay Senator Zubiri. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Payag ba kayo? Please comment down below.